Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:26 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol po dito sa nag-recant na si Gutisa. Mas lalong nadiin sina Mike Defensor at Rodante Marcolita. Yan po ang title ko ngayon. Akala ko nga matagal nang nag-recant ito kasi balita na noon lalo na nung nagsalita si Aimee na magre-recant na yan kanya si Gutisa. Ay inaabangan ko naman, wala pa pala. Ay ngayon, pero ito, nag-recant na siya ngayon. At nasa media na, at yun na nga, mas lalong madidiin dito si Marcolita at saka si Defensor. Dahil nga dyan. Pero bago ko po talakayin ito, mga kababayan, mga minamahal, kahapon hindi ko natapos yung patungkol dong kay Christian Isgira. Isa-summarize ko lang ha. Yun nga, out of frustration Yun ang sinabi ko doon out of frustration, doon ako nagtagal, kaya hindi ko natalakay yung Bible verse Out of frustration, frustrated siya, nakapagsalita siya ng ganon. Kasi nga, wala naman nangyayari hindi ba? Walang nabibilanggo, walang naisasauli na mga, yung mga pira. Hindi ba? Kaya out of frustration, nasabi niya yun, ay pero nga, kung ikaw ay very low, hindi ba? Frustrated ka huwag ka magsasalita. Kasi hindi po maganda ang masasabi mo. Yun po ang gusto kong sabihin doon. Kung magsasalita ka, dapat nasa high kwang ka, yung high moral, hindi ba? Ayun out of frustration Ngayon, ang susunod na tinalakay ko doon, na hindi ko natapos, yung turo ni Paul o turo ni Jesus Christ na huwag tayong magmataas o lahat ng tao pakibagayan natin kasi yun ang sabi ni ni Paul kung mahirap ang kaharap niya, mahirap din siya. Kung matalino, matalino rin siya. Kung mayaman, mayaman din siya. I became all people to all. Yung po ang sinabi niya. Kung ano ka, doon ka niya imimit. Parang si Kristo rin, hindi ba? Kung ano ang kabuhayan mo o ano ang problema mo, doon kayo magmimit. Ganun po yan. Ngayon, ay hindi pwede kasi na itaas mo ang sarili mo na ako, journalist ako. Hindi pwede. At saka, yun nga, yung sinabi ko doon na kung magsalita man ng ganun, dapat ay nasa extreme position na talaga. Yung wala ka ng choice kung hindi sabihin mo yung ganun. Opo. Pero kung may pagpipilian ka, hindi ka pala sigurado. Bakit mo ibibigyan diin o imamagnify mo? It is either tanga ka o kasabwat ka. Paano yung mayroon pang isa yung nilalabanan mo, hindi ba? At yun nga ang isang tinalakay ko doon kung 30% yan, 90% maaring tanga, maaring kasabwat, maari din na nilalabanan mo. Pwede rin yun Kasi nga ang pinakita ko noon doon o kahapon pinakita ko, nag-aagawan po sa pira yung mga tauhan ni Duterte na mas lamang sila mas lamang kasi naandun na sila ay doon na nga lang sa sinabi ni Sandro hindi ba?
nung nag-confess si Sandro Marcos na gusto nila kunin lahat na, hindi ba? Lahat ng posisyon gusto nilang kunin para makuha lang ang suporta, hindi ba? O i-endorse sila ng Malacanang, pero sila ang mag-a-appoint ng Speaker of the House, sila mag-a-appoint ng Senate President, hindi ba? At saka yung Executive Secretary. Ayun lang eh. Doon mo makukuha na mahirap lumaban si Marcos o nilalabanan niya yan. Hindi siya papayag dyan. Ikaw ang presidente tapos ang waiting money kukunin ng mga Duterte Alipuris. Hindi pwede Iyon ang sinabi ko doon. Kaya nga, although natama yung sinabi niya kasi nga out of frustration ordinaryong tao umiiyak na Kasi nalulubog yung mga kabuhayan nila, mga kotse nila nasisira. Hindi ba? Out of frustration talaga ay ganun nga, pero hindi dapat na ganun. Big ship cannot easily turn. Hindi ba? Pero yung maliliit na bangka ay madali lang yan. Pero yung malaking ship ay, although na gusto natin talaga ay dapat ang Pilipinas ay magkaroon ng malalaking barko o dyan sa West Philippine Sea ay pero nga ay very hard to turn, hindi ba? Kung malaki ang barko. Katulad nga yan ng gobyerno natin ay ang dami po mga alipuris ni Duterte dyan na nagpapanggap. Yung po ang tinatalakay ko kahapon na kunyari ay sila ay makabungbong, hindi ba? O binuto namin si Bongbong nung nanalo na lahat na bumuto na sila kay Bongbong hindi ba? Hindi. Ganun lang po yan Kaya mahirap talaga. Mahirap. Kasi nga doon sa maraming mga impostor, hindi ba? Mga impostor ang tawag ko dyan na kunyari nung nanalo na ay Bongbong kami. Bongbong ang binuto namin. O ganun po yan Kaya napakahirap. Ngayon ay dito na tayo sa itong kaso ni Marcolita at saka ni Dipensor. Bakit kasi, ang masasabi ko dyan, bakit kasi naisipan nila gumawa ng ganyan? Yung kukuha sila ng tao, pasusumpain nila, at gagawing testigo. Alam nyo po ito para mabilis tayo. Kanina, napakinggan ko, ang usapan lang nila ay babasahin yung testimonya. Wala na. At yun din ang sinasabi ko doon sa mga nag-testify noon kay Dilima. Nung pinabasa nila nag-testify sila doon sa lower house, doon sa Batasang Pambansa. Dinala sila doon ni Aguirre po Ang napansin ko doon, maari kako ito, binayaran lang ito, pero babasahin lang yung script. Pero yung pupunta sa kako, ibang bayad dyan. Yung pupunta sila sa korte at mag-testify sila, ibang bayad dyan. At yun na nga ang nangyari kasi napansin ko nauutal at nabubulol o ayaw magsalita. At ganito rin pala ang nangyari kay Gutisa na basta basahin lang niya. Ay hindi uubrehan sa korte. Ay hindi naman niya ipagtatanggol yan kasi nga alam niyang mali Hindi ba? Alam niyang hindi totoo. Ayan po Bakit, kaya nga ito ang katanungan ko bakit kasi naisipan nila gumawa ng ganyan ni Marcolita at saka ni Dipensor, Mike Dipensor at saka ni Rodante, hindi ba? Ay yang Rodante may barkada ako noon yung kapatid niya ang pangalan ay Rodante. Ayaw kong bastusin sana yung mga pangalan na Rodante kasi yung kapatid ng barkada ko mabait yun. Sinusugo lang namin yon kasi grade 6 kami, mga grade 4 yun o grade 3. Ginagawa lang namin boy. Mabait si Rodante. Pero ito hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung kapatid ng barkada ko na ang pangalan ay Rodante.
Napakabait na tao nun. Ngayon, ang tanong ko ay bakit gumawa sila ng ganyan na puro kasinungalingan, hindi ba? O hindi ba sila takot sa balik ng tadhana? May balik po yan eh. O anong akala nila? Madaling maluko ang mga tao, madaling pabagsakin ang gobyerno. O ayan po ang katanungan ko eh. Pero ay naandyan na yan, hindi ba? O mas lalong nadiin ngayon ito si Marcolita, si Rodante Marcolita. At ang latest ngayon, kaninang umaga, nung pagbukas ko ng YouTube, ay pati ata yung kakasuhan na eh. Yung, ano ba yun? Pamangkin ni Mike Dipinsur ata o hindi ko alam kung manugang niya na nasa kongreso rin, hindi ba? Ayan na nga. Hindi ba? Hindi sila takot na pwede silang balikan ng tao. Pero wag na yung tao eh. Yung Diyos po eh. Kasi walang lingid sa Diyos eh. Nakikita po yan eh. Na gumagawa sila ng fabricated. Na nangyari naman yan kapanahunan ni Duterte. Ay presidente po noon si Duterte. Kaya walang makasita. Natatakot ang mga tao. Ay ngayon ay pambihira naman kayo, hindi ba? Nasanay kayo doon sa with impunity. At ngayon, ano po ang nangyari kay Duterte? At malamang itong mga anak niya. Hindi ba? Iyan po ang balik ng tadhana kung ayaw yung maniwala sa palatuntunan ng Diyos. Nangako po ang Diyos eh. Nangako, do not take revenge, my friend, sabi niya. Do not take revenge, my beloved, sabi niya. Vengeance is mine, sabi po ng Panginoon. I will repay. Sabi niya eh. Nangako po yan eh. Ay kung pangako po ng Panginoon, ay sigurado po yan. Ay yun lang sinabi lang niya eh. Let there be light eh. Nagkaroon eh, hindi ba? Ay yan pa, pangako yan. Doble po yan. Hindi mo na pwedeng galawin yan. Yung pangako niya, I will repay. Sabi niya eh. At ayan na nga ang nangyayari ngayon. Bakit gagawa kayo ng mga kasinungalingan? Ay nag-recant na si Gutisa. Ay kasi nga, hindi ata ibinigay yung bayad, hindi ba? Pinangakuan ata ng 150 million. Aywan ko kung ilan sila doon. Kung 5 sila o 8 sila, hindi ko alam. Pero napakalaki na po niyan. Opo, 150 million. Ay yung pala ay hanggang pangako lang. At ang ay hanggang testimonya lang. Pero yun sa korte, hindi haharap yan. At yun na nga ata ang sinabi ni Gutisa. Sa ngayon, pero hindi ko napakinggan. Tinatalakay po ni Cainzo. Hindi ba? Hindi na nga ibinigay ang bayad o baka binayaran lang sila ng tig 1 milyon. Ay saan na yung Saan na yung kabuuan? Hindi ba? Saan na? Kaya nga ito si Amy Marcos, ang sabi niya, babaliktad na yan. Babaliktad na sila yan. Ay alam na niya, hindi ba? Kaya nga ako, itong news na ito, parang ayaw ko nang pakinggan kasi nga, noon pa eh. Ang dami ng balita na ganyan eh. Bumaliktad na, sabi nila. Nag-recant na. Ayun pala, hindi pa pala talaga. Hindi lang pala makita noon o nagtatago na o ang pinapalabas nila, patay na o kinuha na ng administrasyon o itinago na ni Marcolita. Ganun lang eh. Ay, pero ngayon, ay ayan na nga, Ngayon, ano po ang patunay natin na pagbabayaran nila yan? Yang paggawa ng fake news, pagbabayaran eh. Ito po, Proverbs 19, verse 5, false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will not go free. Ayan po nakasulat. False witness will not go unpunished, but he who breathes out lies will not escape. Yun po ang ibang version, dito naman ay will not go free. Di pagbabayaran nila yan, hindi ba?
yung gumagawa ng ganyan, mga katarantaduhan, mga pictures nga eh. Oh, Ephesians 4:25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Yan po ang nakasulat dyan, ano? Hinihikayat ni Paul na yung mga mananampalataya, lahat kayo kanya, therefore each of you, o ang bawat isa sa inyo, sabi niya, ay tanggalin na yung falsehood, o yung mga fake news, tanggalin na yan, sabi niya. Put off falsehood and speak truthfully. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin to your neighbor, sabi niya. Oh, hindi ba? Yun ang advice. Oh, itataas ko lang po ha. Oh, ayan. 2 Timothy verse 3, chapter 3 verse 13. While evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Ito po ang pinili ko. Bakit? Kasi ito si Marcolita, dinideceive nila eh. Dinideceive nila yung grupo, yung sila Gutisa, na kunyari ay babayaran nila, ganyan, kunyari ito lang ang gagawin, photo offs lang eh, hindi o magpapicture lang o magsalita lang, ay pero nga iba po eh pag sinabi eh. Kaya nga hindi nila kayang sabihin kasi nga ay may karampatang yan eh, parusa na manggagaling sa Diyos. Kaya nga mapapansin nyo na uutal o parang nabubulol. Yan ang napansin natin doon sa mga testimonya ng mga convicts doon sa lower house, hindi ba? Nung inakusahan nila si Dilima na isang drug lord. Nauutal sila eh. Oh, doon pa lang nagkonklusyon na ako nung nakita ko ganyan, ay mga piki, sabi ko. Kaya sumusulat na ako doon sa Philippine Daily Inquirer noon. Doon ako nagko-comment. Ay pero nung bandang huli ay iniiris naman, hindi ba? O iniiris kasi may moderator daw doon. Ay hindi na ako sumulat. Dito na ako pumunta sa YouTube. At dahil din sa pakiusap ni Ka Percy Lapid na mag-vlog na kayo o tulungan nyo ako mag-vlog. Ayan po bago namatay si Ka Percy, nag-umpisa na akong mag-vlog. Ewan ko kung ilang taon na ako dito. Pero yun nga while evildoers and impostor, mga evildoers po yan eh. Yang ganyan kay Marcolita, Rodante Marcolita, at saka ito si Mike Defensor, mga evildoers po yan. At sila ay nakasuhan ng mga totoong kaso. Kaya mas lalo silang madidiin. O mga totoong kaso po, hindi po gawa-gawa na kaso na katulad nung ginawa nila kay Dilima. O at saka yung yung Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi ba? Kunyari nawawala yung ay anong pakialam dyan kung 15 years na nawawala yan o 10 years yung mga salin. At saka wala namang korupsyon sa pagtuturo. Wala. Kung minsan nga, nag-aabo na po yung mga teacher nabibili ng chok. Hindi ba? Bakit nila kukunin ang salin? May napatunayan ba sila na may ninakaw? Wala eh. Gusto lang nilang tanggalin. Ayan po. Hindi raw sumunod sa salin law. Hindi nag-submit ng salin yung year na yan. Ay kung ang sabi po nga ay kung part-time lang siya o lilipat na siya ng kumpanya o mag-a-abroad na siya, hindi na talaga magbibigay ng salin yan. Aywan ko lang kung ganun ang nangyari kasi ako, ganun ang ginagawa ko eh. Pag mag-abroad na ako o lilipat na ako ng kumpanya, hindi na ako nagsusubmit ng salin. O
yung part-time na lang, bakit pa ako kuan? Ay di tanggalin niyo ako, ganun lang po 'yan ano. O sige po at hanggang dito na lang po at ito nga ang title ko ay mas lalong nadidiin si Rodante Marcolita at saka si Mike Defensor dahil nga sa ganyan. Totoo yung mga kaso nila, hindi ba? Totoo. Ay lalo na ito si Marcolita, hindi ba? Napakayabang, hindi ba? Napakayabang. Marami sila. Sabi niya, marami sila. Na yung nga, gusto magbigay ng pira sa kanya. Naniniwala kami sa iyo, sabi niya, na mabuti kang tao, na dapat ikaw ay umabot sa Senado. Tanggapin mo ito. Isa lang ang pakiusap. Ay siya na nga nagkwento ng kwan eh. Hindi ba? Isa lang ang pakiusap. Hindi ba? Huwag daw banggitin ang kanilang mga pangalan. Ayan po eh. Ay mga evil po yan, ganyan. Ay alam mo na bawal yan eh, kasi congressman ka eh. Hindi ba? Alam mo na. Pero parang yung with impunity. Tiwalang-tiwala sila na hindi sila mahuhuli, yung batas ay wala yan. Walang batas-batas sa kanila eh. Wala eh. Sila ang batas eh. At yun ang ginawa ni Duterte. Walang batas-batas sa akin, hindi ba? Yun po eh. At nakasulat po yan sa Biblia. Kasi nga rebelde ang tao. Pinanganak ang tao na rebelde. Umpisa pa lang sa tatay mo, sa nanay mo, ayaw mo nang sumunod sa nanay mo, sa tatay mo, nung bata ka. At doon ako naniwala na ang tao ay rebelde. Inumpisahan sa, yung pastor namin, tinalakay, inumpisahan sa bata ka. Wala ka pang isip, pero ayaw mo nang sumunod sa magulang mo. Rebelde yan eh. Ayan po. Pero ibang topic po yan, at bago po ako mag-umpisa, ay nanalangin po ako sa Panginoon na sana ay tayo ay bigyan niya ng wisdom sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.